Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yo pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ito ang huling Biyernes ng Kwaresma, Biyernes Dolores, at atin pong pinaghahandaan ang dakilang pagliligtas ng Diyos na ating muling gugunitain sa buong panahon ng Semana Santa. Ipagdasal po natin ang lahat nating mga pinangakuang ipapanalangin, ang patuloy na kagalingan ng mga may sakit, ang intensyon ng mga naghahanap trabaho, ang ligtas na paglalakbay ng marami para sa Holy Week, ang biyaya ng ulan at sapat na tubig ngayong tag-init at El Nino, at ang lahat nating mga intensyon para sa buwan na ito. Upang tayo maging karapat-dapat sa biyayang pinagtagumpayan ng Diyos para sa atin, muli nating akuin ang ating mga kasalanan at hingin sa Kanya ang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Awit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami ay iyong pagbigyang lumaya ng lubusan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Narinig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man.
Sinabi nila, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigan, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay mag-alinlangan, malinlang natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ika'y nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon, at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghihiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibik, at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibik, at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kitang tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibik, at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibik, at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang nasa labi ng libingan. Sa kahirapay humibik, at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibik, at ako'y iyong dininig. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang mga Hudyo ay kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama. Bagkus, aking ginagawa ang mga pinagagawa ng aking Ama, at huwag ninyo akong tanungin. Ngunit kung ginagawa ko ang mga iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama, at ako ay sa Kanya." Tinangka muli siyang dakpin ng mga Hudyo, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. At sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan. Ngunit totoong lahat ang sinabi ni Juan tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating pagdalo dito sa simbahan ng Quiapo, ang pambansang dambana ng ating pong Jesus Nazareno. Muli po nating palakpakan ng mahal na poon. Huling Biyernes na po ngayon ng Kwaresma, at kung bibilangin po natin ang mga araw, this is the 38th day of Lent, meaning in 2 days time, tapos na po ang Kwaresma na maghahatid sa atin sa simula ng Semana Santa, Holy Week, Linggo ng Palaspas. At ang huling Biyernes po ng Kwaresma ay tradisyonal ng tinataguriang Biyernes Dolores. Biyernes Dolores. At ito ang nagbibigay liwanag kung bakit nasa harapan natin ang imahe ng mahal na Birhen, ang Mater Dolorosa, dahil sa kanyang siya ang ating ina ng kalungkutan, ina ng pagluluksa, ina ng nagpagdadalamhati, na kung meron mang isa sa atin na talagang masasabi nating wasak na wasak ang kalooban at namimighati sa mga araw na ito, ay walang iba kundi ang mahal na ina, ang Birheng Maria, ang ina ng Poong Jesus Nazareno. At ito ang gusto kong bigyan natin ng pansin ngayon. Narinig ho natin sa Ebanghelyo na lalong tumitindi ang tunggalian, sagutan, ang pagpapalitan ng maaanghang na mga salita sa pagitan ni Jesus at ng mga eskriba at pariseo. Dahil sadyang hindi patitinag ang dalawa, si Jesus at ang mga Hudyo, sa kanilang mga paniniwala. Ang mga Hudyo naniniwala na iisa lang ang Diyos. Wala siyang anak,
Wala siyang katulad, wala siyang kasama. Iisa lang ang Diyos. At hindi siya pwedeng magkaroon ng anak. Gayong si Jesus, ang poong Nazareno, pinaninindigan niya at pinanghahawakan niya. Ako ay galing sa Ama, ako'y sinugo ng Ama, ang Diyos Ama ay aking Ama, ako ay kanyang anak, ako at ang Ama ay iisa, at wala akong ibang tinuturot ginagawa ngayon, maliban sa siyang iniutos at kalooban ng Diyos Ama. Na para ho sa mga Hudyo, sadyang hindi katanggap-tanggap. Dahil iisa lang ang Diyos at hindi maaaring maging dalawa. Now, sa harap po ng ganitong matinding tunggalian, escalating tension, ito ho ang maghahatid sa Panginoon sa krus. Matanong natin, sino kaya ang nakakaintindi sa Panginoon? Meron ba siyang kakampi? Merong bang nakakaunawa at nakakaramdam sa Kanya? Kasi ho, halos lahat ultimong mga alagad, silang mga pinakain, ginawa ng himala, pinakisamahan ng Panginoon, lahat ho sila walang mapipili. Nagsanib puwersa, nagpadala sa maling turo at paniniwala ng mga skriba at pariseo, at walang ginawa upang ipagtanggol ang Panginoon mula sa pagkamatay sa krus. Kahit sabihin natin, hindi naman sila nakipaglaban. Hindi nga ho nakipaglaban, pero ang kanilang walang ginawa ay sapat ng pahiwatig na sila'y sumang-ayon sa maling isipan ng iba. Meron nung kasabihan, no? For evil to triumph, enough that good men and women do nothing at all. English na naman si Father. Yan na naman. O translate natin sa Filipino. Salin sa Filipino. Upang ang kasamaan daw ay magtagumpay, sapat na ang mga mabubuting tao ay walang gagawin. Natural. Mabuti nga tayong tao, pero nanahimik lang tayo. Di tayo kumibo. Wala tayong ginawa. Yun ay pagsang-ayon na at pagbibigay pagkakataon upang mamayagpag ang kasamaan. For evil to triumph, enough that good men and women do nothing at all. Now, sa harap po ng ganitong nakalulungkot na mga pangyayari, nahahantong sa pag-uusig sa Panginoon, sa kanyang pasyon, hanggang sa pagbubuhis buhay niya at pagpapasa ng krus at pagkamatay sa krus, meron hong isa, bukod tangi, na dapat nating bigyang pansin. At ito'y walang iba, kundi ang kanyang ina, ang Birheng Maria, na sa pakiwari ko all throughout her life, sa buong buhay ng mahal na ina, may lungkot siyang nadarama. Kasi alam niya, sa simula't simula pa, bago pa niya tanggapin sa kanyang sinapupunan ang Mesiyas, ang poong Nazareno, alam niya ang magiging kahihinatnan nito. Alam niya ang mga mangyayari. Alam niya ang susuunging pagsubok, kamatayan at pagbubuwis buhay ng kanyang anak, ang poong Nazareno. At lalong tumitindi ang pighati ng mahal na ina ngayong nakikita niyang malapit na. Malapit na. And that explains there's so much reason and logic that this last Friday of Lent is called the Sorrowful Friday, Biyernes Dolores. Dahil sa ating kapwa-tao, ang mahal na ina, na lubos ang kalungkutan sa pighati ng kanyang anak. Now, ano hong mensahe nito para sa atin? Isa lang ho nakikita kong hamon sa atin.
ang tularan ng mahal na ina sa kanyang pakikiisa sa kalungkutan at kapahamakan ng iba. Wala man siyang nagawa, ngunit meron siyang isang bagay na ipinakita na tiyak pong pinaghugutan ng lakas ng Panginoon upang kayanin ang lahat ng ito. Ang mahal na ina, laging nasa paanan ni Jesus, laging kasama ang Panginoon. At nakikiisa siya. Wala man siyang masabi, hindi man niya may pagtanggol ang kanyang anak, hindi man niya may paglaban, hindi man niya mapigilan ang pag-uusig sa kanyang anak na si Jesus. Nandoon siya sa tabi ng Panginoon, umiiyak, nalulungkot, namimighati. Ngunit para kay Jesus, ito ang nagbibigay kalakasan sa kanya, na sa lahat ng mga tao, ang kanyang ina, ang kanyang kasama. Kaya ngayon hong Biyernes Dolores, tularan natin ang mahal na ina. Baka meron ho tayo mga kakilala na ang tagal nang nagdudusa, tagal nang naghihirap, no? Tagal nang namumblema, no? At sa katagalan ng problema, paghihirap na pinagdadaanan nila, nasanay na tayo. Parang normal na lang. Parang, yan ang kalakaran ng buhay. Ganyan talaga eh. No? Even to the extent, even worse, baka ho iba iniisip natin. Karma yan eh. Karma. No? Yan ho ang bukang bibig ng marami ngayon. No? Sa Panginoon, no, walang karma. May golden rule, pero hindi karma. No? Gininto ang aral. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Yun, isip natin, karma yan eh. May nagpasarap siya sa buhay, panahon naman ngayon ng singilan, pagbabayaran din niya yan. No? Meron siyang, may pamaraan ng Diyos para siya'y dalisayin. Something like that. Now, sana ho sa harap ng ganitong mga sitwasyon, tularan natin ang mahal na ina na walang ibang ginawa kundi nakiisa at nakisama sa paghihirap ng iba. Una sa lahat, ng kanyang anak. Wala man siyang sinabi, wala man siyang magawa, ngunit hindi niya tinalikuran si Jesus na kanyang anak at sinamahan niya ito hanggang kamatayan sa krus, hanggang sa muling pagkabuhay. Baka ho meron tayong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kapatid, na meron hong mabibigat na problema. Siguro ho'y panahon na nabasagin natin ang katahimikan upang tayong magparamdam na tayo'y nag-aalala sa kanila. Laman ba sila ng ating mga dasal? Our life may be good and perfect, pero ipinagdadasal ba natin yung ating mga kakilala o sino mang nakikita natin na hanggang ngayon hikahos pa? May puwang ba sa aking pansin at dasal ang paghihirap na pinagdadaanan ng iba? Ito ho ang nais ng Panginoon, na ang paghihirap na likas para sa mga tao, niyakap niya, pinagdaanan niya, at nakatagpo siya ng isa sa mga tao, ang kanyang mahal na ina, na hindi siya tinalikuran, hindi siya iniwan, siya'y sinamahan sa kamatayan hanggang sa muling pagkabuhay. Ito nawa po ang magawa natin sa Panginoon. Samahan ang kanyang mahal na ina. Samahan natin ang iba. Iparamdam natin na tayo'y nababagabag din. May magagawang tulong kahit papaano sa panalangin, pinansyal or whatever,
upang maibsan at gumaan ang pinagdadaanan ng iba. Nang sa gayon, ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon para sa atin ay nagbubunga na sa pagtulong din natin sa iba at pagpapagaan sa kanilang krus na pasan. O Birheng Maria, ina ng kalungkutan, panalangin mo kami at naway matularan ka namin sa pagtulong kay Jesus sa paghihirap ng iba. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Ang ating tugon, Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Pagdasal po natin ang ligtas na paglalakbay ng marami, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, maging lahat silang mga nakikipagsapalaran malayo sa ating piling, ang kagalingan ng mga may sakit. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Atin din pong ipagdasal ang lahat ng mga may bigat na pinagdadaanan sa buhay, silang ating mga kamag-anak, kakilala, kakibigan, silang ating mga nakikita sa lansangan. Nawa Panginoon, ang aming panalangin ay makapagpagaan nawa sa kanilang mga pasan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Pagkalooban mo po kami ng sapat na ulan at tubig ngayong panahon ng El Niño at tag-init at tag-araw, at maligtas nawa ang lahat sa kapahamakan, sakit at karamdaman, sunog na lumalaganap. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa Panginoon lahat nating pangangailangan. O Diyos, Amang makapangyarihan, bagamat kami nababagabag sa sarili naming mga pasan at mga pinagdadaanan, di nawa naming kalimutang tulungan ang iba ring nabibigatan, upang tulad ng ginawa ng mahal na Birheng Maria, si Jesus naway matulungan namin sa paghihirap at pasanin ng aming kapwang nakikita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay maging laging marapat para sa paglilingkod sa iyong dambana na aming ginaganap, upang sa paglahok namin palagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhan ay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig para sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang sangkatauhan. Sa krus, nagtagumpay ang ipinangakong Kristong manunubos ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakil. Bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon namin ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ang Mater Dolorosa, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayong lahat ay naging magkakapatid dahil kay Kristo at dahil din sa mahal na ina. Kaya't samahan natin sila sa pagkilala sa Diyos na ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Malapit na ho ang eleksyon at naalala ko po ang isang kandidato. Sabi niya, dama kita, ramdam kita. I'm not endorsing anybody. Pero ho, malalim ho ang ganong kataga na pinatunayan sa atin ng mahal na ina. At sana hindi lamang siya, samahan natin siya, nadamahin din ang paghihirap ng Panginoong Hesus para sa iba. Sa hangad niyang kapayapaan, sana'y kasama niya tayo sa pagbabahaginan. Peace be with you. Ang kordero ng Diyos, lagi niyang binabalikan na siya'y galing sa Ama. Naghahanap siya ng kasama. Naway, di natin siya payagang mag-isa, bagkus lagi natin siyang samahan, lagi natin siyang tulungan sa ngalan ng kabutihan, sa pagliligtas at paggawa ng mabuti sa tanan. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo.
Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 2 araw na lang po, tapos na ang Kwaresma, simula ng Semana Santa. Sana po ay linggo ng palaspas. Simulan po natin, pagsikapan ho nating maging kaisa ng Panginoong Jesus Nazareno at ng mahal na ina di lang sa pagdadalamhati, kundi lalo higit sa paghahangad ng kaligtasan, kabutihan at pagpapala sa iba sa buong sangkatauhan. Kaya't pagsikapan ho natin na huwag magbabakasyon. Kung magbakasyon man po, huwag kalimutan ang 3 napakahalagang araw. Huwebes Santo, magsimba po tayo para sa misa ng paghuhugas ng paa ng mga apostol. Kadalasan po ay sa hapon yan, alas 5. Biyernes Santo, kadalasan po ay may mga Way of the Cross sa umaga. At ang huling 7 wika, alas 12 ng tanghali. At ang alas 3 ng hapong pagdiriwang ng pagpapakasakit ng Panginoon sa krus. Of course, yun hong bisita iglesia. Huwag ikukumpara ang mga altar of repose. Hindi ho yun ang purpose ng bisita iglesia. Hindi ho ito pasyal, kundi ang pagdalaw sa mga pamayanan at pakikiisa sa kanila sa pakikiisa natin sa Panginoon. Ang Sabado po ay hindi pa araw ng outing. Huwag mo nang mag-outing, maging kaisa pa tayo ng ating mahal na ina sa kalungkutan at sa paghihintay sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya po, Easter Vigil, Sabado ng gabi, magsisimba po tayo. At Linggo, ang salubong at ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Only then, doon lang po tayo pwedeng magsaya at mag-outing. Total, ang Lunes po'y holiday. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga larawan at mga pangalan nilang aming ipinagsisimba na di makasimba dala ng iba't ibang kadahilanan. At maging ang aming mga dasalan at imahin ay iyong basbasan. At nawa ang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag
kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at patuloy na samahan ang mahal na ina at ang Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.